ang Panginoon at ang ating Ama sa langit ang patuloy ng mahawak na ating Ama sa ating mga buhay. Kapag ang isang kamay mo ay lupaypay, ay naibababa mo yan. Halimbawa, itong librong to. Nakikita nyo to? Itong librong to ay pwedeng itakip sa iyong mata. Pag ito ba ay nakatakip na sa iyong mata at sa iyong ulo, may makikita ka pa ba? Wala na, di ba? Ito ay isang illustration na kung bakit nasulat ang aklat ng buhay. Amen po ba? Mapalad ang mga tao na merong Biblia sa kanilang mga bahay. Maliit man yan, malaki man yan. Ito ang susi para ikaw at ako ay hindi mag-worry. Amen po ba? Bakit kailangan ng Biblia, ng buhay na nilikha ng Diyos? Sapagkat nasusulat dito ang lahat na nangyayari sa mundo. Amen po ba? Kaya sinabi niya, don't worry about your life. Bakit? Siya ang naglikha sa iyo. Bakit pinoproblema mo? Amen po ba? At kung bubuksan natin ang aklat ng Biblia na salita ng Diyos, mababasa mo ang mula pahina hanggang katapusan, ang pagmamahal ng Diyos ay laging nakaahin sa iyo. Ngunit dahil itong librong ito ay nagparang history lang sa lahat ng tao, minsan yung pinakamahalaga pa na libro ang hindi nila binibili. Amen po ba? Ito ay ang Biblia. Bumibili sila ng mga libu-libong libro, mga scientists, mga science, mga technology, para maging matalino. Amen po ba? Ngunit nakalimutang pahalagahan ang Biblia, na kung saan doon nasusulat na ang lahat ng alalahanin mo ay pwede mong bitawan because of the book of life. Isinulat niya ito. At ito ang magiging victory natin sa ating mga buhay. Basahin natin sa 1 Peter verse 5-7. Pakiano nga? Ayan. Ayan, Pastor Robin. Pakiano nga? Prophetic. Ayan. Ano sabi sa 1 Peter 5 verse 7? Sabay-sabay natin basahin. Cast all your anxieties on Him because He cares for you. Sa Tagalog, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa iyo. Amen po ba? Sinabi ba na ordinary tao nagmalasakit sa iyo? Sino ang unang nagmalasakit? Ang ating Panginoong Jesus. Hindi ka pa ipinanganganak, alam na ng Diyos ang daranasin mo sa iyong buhay. Amen po ba? Amen. Dahil ang pagsubok ng problema ng bawat isa ay upang maging tuntunan, upang ikaw at ako ay hindi isang hakbang lang ang mangyayari sa iyong buhay. At pwede kang tumakbo ng malayo kasama ang ating Panginoong Yesus. Palapakan natin Panginoong Yesus. Sabi mo sa katabi mo, kasama mo ang Panginoong Yesus sa lahat ng alalahanin mo. Kaya don't worry about your life. At sinabi rin sa Matthew, marami kasing verse, kung babasahin sa Biblia, napakaraming verse para paalalahanan tayo na huwag tayong mag-alala. Sakit man yan, karamdaman man yan, pera man yan. Noong panahon ng lockdown, libo-libo at buong bansa ay namumblema saan? Una, sa pagkain. Dahil walang grocery, sarado lahat, at hindi ka makakabili kapag wala kang card na injection. Amen po ba? At hindi ka rin makakabili ng walang ang iyong face mask. Kaya doon pa lang ay marami nang namatay. Nagkaroon ng mga anxiety, takot,
pangamba, paano na kami, 2 buwan lockdown, bawal lumabas, at baka mahawa ng mga virus dito, virus doon, at kulang na lang, huwag mong kausapin ang kapwa mo kasambahay o kapwa mo kasama sa bahay. Bakit? Lalo na kung may sipon. Oo, doon kasi isang kwarto, baka COVID na yan. Nagkaroon, ang demonyo ay naghasik ng sakit sa buong mundo. Naghasik na anxiety, ng takot, pangamba, na kung saan nakalimutan nila na may Diyos na mas higit na hahawak ng mga buhay nila. Amen po ba? Kaya masasabi natin na kung binabasa natin ang Biblia, meron ka sandatang panglaban sa gawa ng demonyo. Pakilipat sa Matthew 6 verse 34. At napakaganda rin to. It's about ayan, sa Matthew 6.34. Ano sabi doon ng ating Panginoong Hesus? Therefore, do not worry about tomorrow. O, bukas, tomorrow na. Diba? So, huwag mo na problemahin yung bukas. Problemahin mo, it's today. Kasi buhay ka ngayon. Amen po ba? Ayan. For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Sa Tagalog, nilagyan ko ng Tagalog para mas clear. Kasi iba English speaking eh. Di ba Mark? English speaking si Mark, kaya ni English ko. Ayan. Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas. Sabi niya. Dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang iyong suliranin sa bawat araw. It doesn't mean, alam ng Diyos na bawat araw ay may dumarating na suliranin. Pwedeng suliranin sa mag-asawa. Sino ba may asawa na dyan? Minsan nag-aaway. Magkabati kayo nung gabi, nung umaga na iba na. Ganun yun. It's because the demon is alive. So, lagi siyang nanunukso para yung faith mo, yung 9 fruit of the Holy Spirit mo, wala yung patience, love, yung joy. Kasi ang ninanakaw ng demonyo sa buhay natin, alam niyo ano yun? Joy. Pag nawala yung joy sa buhay mo, kaya nga yung iba pag wala ng saya sa buhay, iba nagsisuicide. Ay, ayoko nang mabuhay. Wala na akong silbi, wala na akong saya, iniwan ako ng asawa ko, yung anak ko, hindi ako mahal, iniwan ako. Yung ganun ba? Tapos, parang yung mga angkang ko, di rin ako mahalaga. Yung nagkaroon na ipon, because the Satan is alive, nagbulog pa siya ng lalo. At kapag nagbulog, nako, sige, magpakamatay ka na. Ano naman nagmamahal sa'yo? Ano kasi binabuhay mo? Hindi ka na masaya. Ano mo yung buhay mo? Kaya maraming mga kabataan, lalo na yung huwag magagalit yung mga kabataan, maraming kabataan na nabubuntis. Amen po ba? Mga babae na nagbibigay agad, and then kapag nagbigay na at nabuntis, hindi ba usually iniiwan na ng boyfriend niya? So ang gagawin nung iiwan niya yung anak niya at minsan pinalalaglag, itatapon, because of what? Lack of knowledge of the Word of God. Nakalimutan nila na pahalagahan ang salita ng Diyos, pahalagahan yung sarili nila. Dahil bakit? Nag-anxiety na siya eh. Nawala na. Hindi niya napukosan ang pananampalataya. Kaya ang sabi ng Panginoon, look into Jesus, the finishing in our faith. Look only Jesus. Pero sino nilulok nila? Nilulok nila yung problema bukas, problema sa isang linggo. Pag problema mo, sabi nga, huwag mong problemahin yung bukas eh. Problema mo, andito ka ngayon, nasa church ka, pero hindi ka makapag-concentrate. Kasi iniisip ko mamayang hapon, problema na naman ako. Ibig sabihin, hindi pa nayayari yung oras mo
dinagdagan mo na agad ng isip mo ng problema. So, kaya ang sabi ng Diyos, pumanatag ka. Yung araw na yan, ipagpasalamat mo na. Huwag mo nang problemahin yung gagawin mo, yung ano mo. Ang problemahin mo, kung paano ka makapagpupuri kay Lord, kung paano mo uunahin siya. Bakit? Sinabi ng Diyos unahin mo siya. Lalo na pag-araw ng linggo. Kaya nga, ang 4 na puntos, ayan, 5 tips to overcome worrying. Una, ano ang kailangan natin? Focus on the good things in your life. It will help you feel better. Kapag ang iniisip natin laging mabuti, yung masaya, do you think papasok pa yung sadness at loneliness sa'yo? Hindi na. Kasi inisip mo na agad na, I feel better, I'm happy. And I have good things today. Ibig sabihin, inisip mo na yung lahat ng mabubuti. Inisip mo na yung saya. Kapag masaya ka, never nang makasingit pa ang gawa ng demonyo. Kasi ang demonyo, ano ba, tandaan nyo to ha, ang hinasik ng demonyo, kalungkutan. Kasi si Lord, ang hinasik niya, joy. Ano yan magkatawag sa Tagalog? Magkasalungat. Pag ang binigay ng Diyos sa'yo, joy, ibibigay ng demonyo, lungkot. Kapag ibinigay sa'yo ng Diyos ay katahimikan, peace of mind, ang bibigay ng demonyo sa'yo, kabuluhan. Amen po ba? Kapag ibinigay ng sa'yo ng Diyos ay love, ano ibibigay sa'yo ng demonyo? Yes, hate and angry, di ba? O, kapag ang ibinigay sa'yo ng Diyos ay yung communication para kausapin si Lord, communication, pray. Ano ibibigay ng demonyo sa'yo? Ay, huwag kang makipag-usap kay Lord, huwag kang manalangin. Laging ganon. Ay, tsaka na lang ako mananalangin. Kasi, yun ang gustong-gusto ng ng demonyo, na isalungat sa naisin ng Diyos. Siya nga'y kontrabida ng buhay mo. Kaya akala mo, ang kontrabida ay yung mga kasama mo sa bahay. Tok. Hindi kontrabida ang mga kasama sa bahay. Yan ay mga kapatiran natin kay Lord. Kaya lang sila minsan pumapangit ang mga ugali. It's because of bulong ng demonyo. Alive nga siya. Spirit nga siya. Nagbubulong nga siya para bakit? Ano iniasik ng demonyo? Kabuluhan, pag-aaway, pag-aalitan. So, doon pa lang, malalaman nyo na si David ang nagbubulong nun. So, i-erase na natin. Focus, kailangan pumokus tayo sa mga mabubuting bagay. Amen po ba? Yung mabubuting bagay, kapag yaan ang nasa mindset mo, nasa puso mo, yung joy, do you think magkakaroon ka pa ng worry about tomorrow? No, di na. Kasi sabi niya, enough na yung one day. So, tomorrow, tsaka ka mang problema. Ando naman uli si Lord. Every day, every morning, andyan lagi si Lord sa buhay mo. Second, ano yung second? Ano yung sinabi ni Lord sa pangalawa? Ay, katagal. Natawa si Pastor Robin. Ayan. Stop worrying and starting believing God because He cares for you. Marami kasi na nakakalimutan na mahal ka ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Minsan kasi, yun ang nakakalimutan natin. Akala natin, tao lang ang nagmamahal sa atin. Remember that. Unang nagmahal, God. Amen po ba? Kaya minsan, kung hindi ka mahal ng tao na nakapaligid sa'yo, huwag mo problemahin yung hindi niya pagmamahal. Darating ang panahon, mamahalin ka niya. Subalit, ilapit mo siya kay Lord. Ipanalangin mo siya na matutong magmahal. Okay? Bakit? Ang pinakamahalaga, ang Diyos hindi ka iniwan. Hindi ka pinabayaan at minahal ka niya. So, kapag yaan ay nasa puso at isipan natin,
masasabi ko sa'yo, hindi na makapapasok yung worry. Yung fear, na takot mo, anxiety, hindi na siya makakapasok sa puso mo at isipan. Bakit? Alam mo, may naghigit na nagke-care sa'yo. Yun ang ating Panginoong Jesus. Palagpakan natin. Ayan. At ang number 3, na change your thoughts. Minsan talaga sinasabi rin sa akin ng asawa ko. Kaya I'm so blessed, Pastor, yung asawa ko. Hindi nga, I'm so happy talaga dahil kapag lingkod ng Diyos talaga ang ibinigay sa ni Lord, kahit anong mangyari, uunawain at mamahalin ka niyan. Amen po ba? O kaya yung mga single dyan, maghanap kayo ng may takot sa Diyos. Amen po ba? Ayan. Okay, number 3, commercial lang po tayo. Change your thoughts and change your mind. Makes positive outcome every day in your life. Ayan. Philippians 4:8. Sabi ko, kailangan members to para matandaan nila. Sinasabi nga yan, sino yung nakakaalala ng commercial na Enerbon? Ni Robin Padilla. Ano sabi, tumatakbong kabayo doon? Kabayo, Enerbon, because may lakas ng ititibay. Di ba? So, ganun din yun. So, bakit kailangan ng Enerbon? Kahit kailangan natin kalakasan ng katawan. Kaya kayo, mag-Enerbon na! Hindi, ako Enerbon din inom namin ni Pastor Rolly. Para may lakas na ititibay. Ayan. Philippians 4:8. Sinabi, focusing on positive and victorious thoughts. Ayan. Kaya kung tayo ay mayroong positive, kailangan maging positive tayo sa ating pag-iisip, na lagi nyo isisiksik sa utak nyo na mahal ako ng Diyos, He cares for me, He loves me, and He guide me. At lagi niyo isipin na si Lord ang nag-create sa akin, hindi niya ako iiwan ni pababayaan man. At lagi niyo sasabihin, lahat ng problema ko, makakaya ko. Bakit? Si Lord ang magbibigay ng solusyon. Alam mo, ang gusto ng ating Father in the heaven ay laging naglalambing. Lalo na kapag tayo'y puspos sa pananalangin. Madarama mo ang pananalangin na umiiyak ka. Sino yung nanalangin na dyan na umiiyak kapag nananalangin? Taas nga ang kamay. Amen po ba? Kapag umiiyak ka, precious yung luha. Kung babasahin sa Biblia, merong isang mangkok. Hindi lang mangkok pati mga angel natutuwa sa mga taong puspos kung manalangin na lumuluhod, umiiyak, na ibinibigay niya, humingi siya ng pagsisisi sa mga kasalanan. Sinabi ko sa inyo, tutugunin ni Lord ang inyong mga panalangin. Bakit? Hindi pa kunwari ang inyong panalangin. Amen po ba? Huwag tayong nananalangin ng paulit-ulit. Kailangan nagmumula sa puso. Yung talagang galing sa puso. Kung ikaw man ay bigat na bigat sa lahat ng problema, sakit, karamdaman, na akala mo hindi ka nagagaling, na akala mo pinabayaan ka ng Diyos, na hindi mo alam kung saan kukunin yung pera, kapatid, ito sinasabi ko sa'yo, He never leave you alone. Mahal ka niya. Hinulma ka niya sa kamay niya. Nakita niyo yung drawing, yung kamay, hawak kamay. Kung minsan ng tao bumibitaw, amen po ba? Pero ang Diyos never can bitawan. Maybe yung tao pa nga ang bumibitaw sa Diyos. Maraming tao na tumatalikod sa Diyos. Ngunit, pansinin nyo yung nangyari sa eroplano sa India. Hindi digit sa inyo yan. Number 4, mamaya ko nalibili sa India. Number 4, commercial muna. Number 4, ayan, Pastor Robbie, number 4. Always remember that God is waiting you to pray and meditate His Word of God day and night. Sa Philippians 4:6-7. Pakiano nga, para malaman nila kung bakit kailangan manalangin. Kung bakit kailangan mag-meditate ng salita ng Diyos. Pastor Robin, yung Philippians
Hindi, Philippians, pakihanap nga, Philippians 4:6-7. Napakahalagang verse na kailangan natin sa buhay. Kapag kasi tayo ay walang prayer at meditation sa salita ng Diyos, do you think mapagtatagumpayan mo ang gawa ng demonyo? Do you think? No, hindi nyo mapagtatagumpayan. Bakit? Hindi ka nga babati. Hindi mo nga alam yung sandata. Kung anong sandatang Word of God na ibibigay mo sa gawa ng kaaway. Ayan. Hindi niya nakita yung verse? Philippians 4:6-7. Sir Roxanne, baka meron ka pakibasa. Ayan. 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 Kailangan ng may pasasalamat at pananalangin. Okay? Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, ngunit sa bawat sitwasyon daw, narinig nyo? Sa pamamagitan ng ano? Yes, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, harap ang iyong kahilingan ng Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pagkaunawa, magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong pag-iisip kay Kristo. Tingnan nyo, kapag tayo nananalangin, ano ang sabi ng Panginoong Yesus? Tutugunin niya ang iyong panalangin at ang iyong puso ay magkakaroon ng peace of mind sapagkat magbibigyan kanya ng kapayapaan. Mawawala na yung anxiety mo, yung fear mo, yung worry mo sa iyong puso dahil nanalangin ka. Amen po ba? Ang pananalangin kasi ay para siyang sandata. Kumbaga sa espada, pwedeng tagain ang gawa ng demonyo sa buhay mo. Kasi ang demonyo, unang pumapasok yan. Saan unang pumapasok ang demonyo? O hindi ba sa isip, bago sa puso? Sa isip muna. Kasi nga, bumubulong siya sa isip mo na huwag kang manalangin. Baliwalain mo yung salita ng Diyos. Huwag kang mag-meditate. Bakit siya takot? Andun yung katotohanan na ikaw ay magiging victorious sa lahat ng pagsubok sa araw-araw ng iyong buhay. Ano ang ginawa ni Job? Nung siya ay binigyan ng maraming problema sa buhay, mga worry, ngunit si Job lumuhod na nalangin at sinabi sa kanya, anumang pagsubok na dumating sa akin, Lord, ikaw ang nakakaalam ng buhay ko, ikaw ang may hawak ng buhay ko, mananatili akong tapat sa iyo, mananalangin. Ano ginawa ni Job? Biro mo, nawala yung parientes niya, nawala yung kayamanan niya, binigyan siya ng keto, binigyan siya ng lahat ng sakit, nawala ang mga kaibigan, asin, nawala lahat ng ari-arian niya, lahat ng nagmamahal sa kanya. Ngunit dahil siya'y babad sa salita ng Diyos, babad siya sa pananalangin. Ano sinabi ni Job? Lumuhod siyang ganyan, Lord, ako ay mananatiling tapat sa iyo na maglilingkod. Hindi kita iiwan. Ikaw ang lumikha sa akin. Ano sinabi niya? Hubad ako nang lumabas at hubad din akong babalik sa iyo. Bakit niya sinabi yun? Ikaw at ako, mahalaga ang buhay. Amen po ba? Kaya sabi niya, ipinanganak siya ng hubad. Mamamatay siyang nakahubad. Babalik siya. But, ibig sabihin, mahalaga ang buhay mo, kapatid. Ikaw at ako, mahalaga ang buhay mo. Hindi mo alam ang buhay mo ngayon. Amen po ba? Walang nakakaalam sa buhay mo ngayon. Ang tanging nakakaalam niyan ay ang ating Panginoong Yesus. Andun yung aklat ng buhay natin. Kaya nga sa umpisa na sinabi ko, hindi ito Biblia pero illustration lang. Ano yung illustration ko sa umpisa? Ano to? Ano ito? Aklat ng buhay. Andito ba yung buhay mo?
Andito ba yung buhay nyo, mga kapatid? Nasulat ba ang buhay nyo rito? Nasasaad ba yung mga warning ng Diyos dito? Nasasaad ba yung pagpapala ng Diyos dito sa Biblia? Andito lahat. Ito nga yung susi. Bakit ito tinawag ng aklat ng buhay? Andito ka. Andito ka. Andito ka. Kung babasahin mo, ikaw ang kinakausap ng Diyos sa salita ng Diyos. Ikaw ang nilalaman ng Biblia. Sino tinatawag niyang anak? Amen. Ikaw at ako, anak ng Diyos. Kaya huwag niyong baliwalain yung Biblia. Andito ka sa loob. Andito ikaw yung kinakausap dito ng Diyos. Wala na si Job. Wala na si Abraham. Wala na si Jacob. At wala na rin yung 12 apostol. Sino ngayon ang narito sa mundo? At sino ngayon yung kakausapin ng Diyos? Tayo. Kaya, yung hininga ng Diyos nasa iyo, ang Espiritu ng Diyos nasa iyo. Kaya, read the book of life. Read the salvation of God. Read the Bible. Dahil andito ka. Andito yung mga babala. Andito yung mga pagpapala. Andito yung mga himala na magaganap sa buhay mo at buhay ko. Kaya napakahalaga. Amen po ba? Palapakan natin Panginoon Jesus. Yeah. At for the last, ang panglima. Panglima, ang panglima ay submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will from you. Basahin niyo sa James 4:7. Ganyan. I-submit niyo lang yung sarili niyo kay Lord. Submission ay napakahalaga. Kapag halimbawa, sa isang company, may boss ka, pwede bang yung boss ang magpag-submit sa tauhan? Tanong. Bilang ikaw ay may-ari ng company, sino ang dapat masunod? Yung tauhan o yung boss? Oh, yung boss. Sa church, sino yung nagmamahal? Sino yung tumatayo doon? Di ba ang pastor? Sino yung ginagabayan niya? Di ba yung mga member? Yung mga tupa? O ngayon, tayo, bilang tao, tayo na nilikha ng Diyos, sino dapat sa atin sundin? Si Lord. He is the head of your life. Siya yung head. Andito tayo. Paano mo malalaman siya ang naghari sa buhay mo? Sino makakasagot? Paano mo malalaman na ang Diyos ang naghari sa buhay mo? Paano? Malalaman mo yan kapag ikaw ay anak na ng Diyos. Kapag tinanggap mo na ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat siya na ang magiging head ng buhay mo. Siya na ang magsasabi sa iyo, anak, you are the good servant. Sinunod mo ko bilang head ng iyong buhay. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon Jesus. Kaya tayo po'y magsitayo at patuloy magpagkasubmit tayo sa ating Panginoong Jesus sa aking panalangin. Lord, tunay nga Lord na submit yourself unto God and resist the devil, he will follow. Kung kami Lord ay magpapasubmit sa iyo, kung kami Lord ay patuloy na susunod sa iyo, kung kami Lord ay patuloy na magmamahal at susundin ang lahat na isip mo, patuloy Lord ang gawa ng demonyo ay aalis sa aming buhay. Siya'y aming tatapakan sapagkat i-resist namin ang lahat ng walang kakwenta-kwentang inihahasik sa aming isipan
upang kami magkaroon ng anxiety, fear, magkaroon ng worry sa buhay na aming hinahakbangan. Lord, dinadalangin ko, maging sa mga nanonood ng live sa ibang bansa. Dinadalangin ko sa lahat ng nilikha mo, Panginoon. Tanggalin mo. Magsiyuko kayo, manalangin kayo ngayon, anumang kahilingan, kung gusto nyo magkaanak, ipanalangin nyo yan, iiyak nyo sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay iniintay lang ng Diyos ang panalangin mo. Ngayon, kapatid, walang nakakakita sa'yo. Yumuko ka ngayon. Andito yung banal na Espiritu Santo ng Diyos. Huwag mong pansinin ang katabi mo, manalangin ka. Kausapin mo siya ngayon. Ang banal na Espiritu Santo ngayon ay narito. Ang mga libu-libong anghel ay kasama natin. Nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Diyos na lumikha. Lord, tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang lahat ng nilikha mo sa mundo ngayon, Panginoon. Lalong-lalo na, Lord, ang mga dumalo ngayon sa mga gawaing makalangit, O God. Lalong-lalo na, Lord, sa mga nanonood ng mga ganitong gawain, Panginoon. At nakataas din ang kanilang kamay na sinusuko nila ang kanilang buhay. Tinatanggap ka nila bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoong Jesus, Ikaw ang maghari sa bawat buhay ng iyong nilikha. Walang silbi ang aming buhay kung wala ka sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, maraming depresyon na dumarating sa bawat tao na punong-puno ng problema sa kanilang isipan at puso, Panginoon. May naroon, nagkaroon ng anxiety, Panginoon, mga kabalisaan na hindi nila alam ang kasagutan, Panginoon. Mga takot sa puso, mga problema ang akala nila walang kalutasan. Kaya kung minsan may mga taong nagsusuicide, may mga taong sumusuko na at sinasabi, magpapakamatay na lang sila. Ngunit di na nila naisip, ang sino mang nagpakamatay ay walang kapatawaran sa harapan mo, Panginoon. Lord, kahabagan mo ang mga may anxiety. Kahabagan mo ang may mga problema, Panginoon. May problema sa sakit, karamdaman, O God. We declare, Lord, pagalingin mo sila. Ikaw ang patuloy na Diyos na manggagamot ng kanilang buhay, Panginoon. Ikaw, Lord, ang magpuprovide ng kanilang pangangailangan financial, Panginoon. Lord, ang pagpapala ng mga anak mo ay ibubuhos mo sa kanila, Panginoon. Sapagkat Ikaw ang nagsabi, kami manalangin at kami magkakaroon ng kapayapaan ng aming puso. Magkakaroon kaming katatagan sapagkat, Lord, sinabi mo, Panginoon, isang sandata, Lord, ang isuko namin sa iyo lahat ng problema sa aming buhay. Lord, ang bukas huwag namin problemahin. Ang problemahin namin ngayon ay ngayon. At ang ngayon ay kami nagpupulit, nagpapasalamat sa iyo. Salamat, O God. May buhay kami ngayon. At dalangin namin, Lord, buhayin mo pa kami na mahabang panahon upang, Lord, ang buhay namin ay makapaglingkod at makapagpuri sa iyo. Magmahal ng maraming tao, tumulong sa mga taong nangangailangan. Mahalin ang mga kulang sa pagmamahal, Panginoon. At Lord, encourage ang mga taong walang-wala na, sukong-suko na sa kanilang problema. At sasabihin namin, mahal ka ng Diyos. Lord, mahal mo kami. He cares for me, O God. He cares all of them, O God. At sinabi mo yan sa iyong salita. Sa 1 Peter 5:7, cast all the worry, stop worrying, O God, because He cares for me, Lord. He cares, Lord. Lord, salamat. Ikaw ang unang nagmahal sa amin. Ikaw ang unang nag-alala sa amin. Ikaw ang unang umibig sa amin. Ikaw ang unang nagpatawad sa aming mga kasalanan. At ikaw ang unang, Lord, na nagbigay ng walang wagas na pagmamahal. Napako ka sa krus
At patuloy, Lord, ang iyong banal na dugo ay tumingis upang kami maging karapat-dapat sa iyong harapan. Pinatawad mo kami sa aming mga kasalanan. At kami, Lord, ay handa rin magpatawad sa nagkakasala sa amin. Lord, thank you, Lord. At patuloy, Lord, inaangkin namin, Lord, ang pag-ibig mo ay mananahan sa bawat pamilya na narito ka. At patuloy, Lord, ini-erase na namin ang lahat ng gawa ng demonyo sa aming isipan, sa aming puso, O God, sapagkat Ikaw, Lord, ang patuloy na mananahan sa aming isip at puso. Salamat, Panginoon. Patuloy ang liblibong anghel ang aming kasama sa araw-araw ng aming buhay. Thank you, Lord, in Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayun. At ngayon naman, tayo ay dadako sa pagbibigay. Itong binibigay natin kay Lord ay ginagamit natin sa feeding. At ito ay ginagamit natin sa gawain upang lalo pang maraming maabot na mananampalataya at marami tayong matulungan sa iglesyang ito. Ang iglesyang ito ay para sa pagmamahal ng mga kaluluwang idadako niya rito. At maraming salamat sa lahat na patuloy na nagmamahal at patuloy na tumatayo sa gawain ng ating Panginoon.